Pati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Katotohanan nga o aking nga iniibig na mga kapatid, dumarating sa tao ang katotohanan at ang kanyang biyaya. Subalit ito hindi pinahalagahan ng tao, sapagkat ang kanilang inaantay na kabiyayaan ay dulot ng sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung kaya nga sa kalagayan ng buhay ng mga tao ay hindi mawawala ang mga pag-aaral na magbibigay sana ng magandang aralin sa kanilang mga kalagayan. At kayo na mga narito, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo man ay narinig ninyo ang mga magagandang balita, ang kanyang katotohanan, ang kanyang kabiyayaan, at sa ngayon ninyo sinisikap na pag-ingatan sapagkat ang lahat ng mga ito ay galing sa dakilang Panginoon. Katulad ng mga alagad ng dakilang Panginoon, nang makita nila ang tanda at patotoo, o aking may iniibig na mga kapatid, sila ay tumalima at sumunod kaagad sa likuran ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, mahirap ngang matanggap ng tao ang kabiyaang nagmula sa kaitaasan. Mahirap ngang matanggap ng tao ang karunungan na nagmumula sa kaitaasan sapagkat natatakpan pa rin ng kahinaan ang kanilang mga puso. Marami ng tanda at patotoo ang nagaganap sa inyong kapaligiran. Subalit hindi pa rin nakikilala ng tao ang tinig ng dakilang Panginoon. At sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diway, kayo na mga narito palagi nakikinig sa mga kabatlayaan, magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ang mga tupang, nakikilala ninyo ang tinig ng inyong pastol. Kayo ang mga tupang tumatalima at sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Bagamat naroon pa rin ang kahinaan ng isang laman, na kung minsan may pag-alinlangan pa rin, subalit aking mga iniibig na mga kapatid, hindi pa rin mawawala sa inyo ang tinatawag na pananampalataya. Manampalataya kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, na walang pag-alinlangan at hindi urong sulong sa kanyang kalagayan. Marami ng tanda at patotoo ang nagaganap sa inyong kapaligiran. At ano ang ginagawa ng tao sa kanyang kalagayan? Patuloy pa rin gumagawa at gumagawa sa larangan at patungkol, hindi sa dakilang Panginoon, kung hindi sa ikabubusog ng kanilang mga tiyan. Aking mga iniibig na mga kapatid,
Nang dumating sa inyo ang tinig ng dakilang Panginoon, nang dumating sa inyo ang kabiyaan na mula sa kaitasan, ang laging hinihingi ng dakilang Panginoon ng bawat tinawagan ay magdasal at manalangin lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Yan lang hihingi sa inyo ng kaitasan, o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang kalagahan ng panalangin na sa ninyong ipailan lang sa kaitasan at nanggagaling sa malinis na puso, hindi madamot ang kaitaasan na maibigay at mailawit sa inyo ang kanyang awa at kahabagan. Katotohanan, o aking iniibig na mga kapatid, maging ang unang tao na namuhay sa kapatagang lupa at nakatitik sa santong kasulatan. Lagi silang nananalangin sa harapan ng dakilang Panginoon. Lagi humingi ng awa at kahabagan sapagkat nakikita nila ang magiging kalagayan ng buhay nila sa kinabukasan. At kayo na mga nirito, aking mga iniibig na mga kapatid, sino nakakalam sa inyo sa buhay sa kinabukasan? Sino nakakalam sa inyo ang kaganapan sa kinabukasan? Wala, aking mga iniibig na mga kapatid, maliban kayo ay magdasal at manalangin upang sa ganon, anumang kaganapan ang magaganap sa inyong kalagayan, manatili kayo lagi na sa kapayapaan, manatili kayo lagi na nakakabit sa tunay na puno ng ubas, walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Yan ngayon ang mahalaga sa inyong pananampalataya, o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang lahat ay pinagkaloob na sa bawat isa sa inyo. Hindi na kayo mangmang sa mga karunungang makalangit. Hindi na kayo mangmang sa mga kabihang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Suklaan ninyo ito, aking mga iniibig na mga kapatid, na inyong paglilingkod at paglilingkod. Hindi lamang sa loob ng inyong mga tahanan, ang inyong paglilingkod ay pagkaloob ninyo sa lipunan ng inyong mga ginagalawan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang kahinatnan ng mga taong sumusuway sa utos ng dakilang Panginoon? Kayo na nakakaalam, o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang lahat ng mga ito ay maliwanag na nakatitik sa santong kasulatan. Ano nangyari sa Sodoma at Gomora, o aking mga iniibig na mga kapatid? Ano nangyari sa Israel, o aking mga iniibig na mga kapatid? Sa Jerusalem, sapagkat ang pagsuway nila ay pinarusahan ng dakilang Panginoon. At yan ay maliwanag na nakatitik sa santong kasulatan. At ang pangyayari noon, at ang pangyayari sa ngayon, at sa kinabukasan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay laging nag-iiwan ng magandang aral upang sa ganon, ang tao ay hindi manatili sa ibaba, bagkus umunlad at umunlad ang kanyang espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang batuman ay matigas sa kanyang kaatwan, subalit sa tikatik ng ulan ay kusang nadudurog. Ganyan din ang puso ng tao, aking mga iniibig ng mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magbabago at magbabago. Kung kaya nga't kayo naman nag-aaral sa loob ng patulang diway na wayang yung mga pusong yan, ay puso handang maghandog ng pag-ibig sa inyong mga kapwa, na handang maghandog ng kawang gawa sa inyong mga kapwa, at naghandog ng kapayapaan sa inyong mga kapwa, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karakter, buksan santong kasulatan,
Colosas 1, 9 hanggang 11. Pakibasa. Ito po yung nakasulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. So, Colosas 1, 9 hanggang 11. Sabi dito, dahil dito'y kami naman, mula ng araw naming marito, ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanilang kalooban sa buong karunungan at sa pagkaunawa ayon sa Espiritu. Sa 10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong kalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Sa panghuli, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalulatian sa buong pagtitiis at pagkapahinuhod na may higala. Punto po. At bago ako magpaalam, ang pagbaba ng mga tanawin sa Panginoon na magbibigay ng kaaliwan sa bawat isa sa inyo. Bedente. Papuri at pasalamat po. Ang nakita ko lang po is meron pong liwanag na lumaba mula sa kaitaasan na parang nakatutok po sa uluhan po ni Nanay Ligaya. Tapos meron po siyang liwanag sa kanyang palad. Tapos sa harapan niya po is meron lumulutang na scroll. Tapos kasama po nito is meron panulat na gawa po sa feather. Tapos meron din po binigay na bagong damit sa kanya na nakabalot sa isang lumang kapag. Yun lang po napalot sa kanya. Sino pa? Pagpurihan po, salamat po sa dakilang Panginoon. Nakita ko lang po, yung mga palad po nyo is nakasara. Tapos may yung maliit po na hole, parang iniihipan nyo po yun. Nung iniihipan nyo po yung mga palad po nyo is may nabuo pong liwanag na maliit. Tapos binuksan nyo po yung palad nyo. Tapos parang pinaglaruan nyo po yung liwanag na yun. Parang pula po na lumulol lang. Yun lang po, maraming salamat po. Sino pa? Pagpuloy salamat po sa kabilang ito lang ang nakita ko. May nakita akong malaking kamay na galing po sa kaitaasan at mula sa mga dalhin po ito na may mga ugat pong lumukas, katulad po ng isang halaman. At ang mga ugat po ito ay naabot po si Nanay Ligaya. At sa manong siya po ay naabot ng mga ugat na ito, siya po ay agad na nabalot nito. At sa loob po ng mga ugat ito, nakita ko kung kumita ng liwanag. Ito lang ang nakita ko ng Islam. Sino pa? Pagpuri po, salamat po sa dakilang Panginoon. Nakita ko lang po, meron pong puting-puting ulap po sa kaitaasan na lahat po ng naroon po sa lugar na yun, kulay puti. May mga halaman na kulay puti, may mga tubig, ganoon din po yung mga puno, lahat po kulay puti. At meron pong feathers po na lumulutang. At marami pong anghel na may mga dalabong silang mga instruments na nagkakantahan. Tapos yung liwanag po na sumilay po, mas puti pa po doon sa lugar na yun na makintab at tumutok po sa bawat noon ng lahat ng bawat Israel. Alam ko po ako nagpapasalamat sa dakilang Ama. Ang nakita ko lang po, pagkasabi ko sa kapa na mayroong tandang ipakikita, mula sa langit nakita ko yung malaking espada, na ito po ay bumaba, na tumusok. Pinakita yung mundo sa ibabaw ng mundo, so ano ba yung sa itaas? South pa siya, no? Pero doon po, at dumito po yung sitas na Hebreo 6:5 hanggang 6. Yun
Sila po maraming salamat. Ang huling larawan, Muli po ako nagpapasalamat muli sa dakilang Panginoon. Ang huling larawan po na naipakita, merong bumalot na hindi naman siya liwanag, pero tulad siya ng isang liido na habang mula sa espada, dumadalo siya eh. Habang dumadalo siya sa mundo, yung maiitim po, unti-unti namang nalalagdas. At yung kalagayan ng nadaanan, tulad siya ng, yung malinis ba? Tapos, maliwanag na. Yun po ang napasin ko. Bilang po maraming salamat. umaasa ang inyong mga tagapagturo na mga tanda na nakita ng mga mata ng mundo. Naway makapagbibigay kaaliwan sa bawat isa sa inyo na namang gawain na ukol sa Panginoon, kailanman hindi mawawala ang kanyang subaybay, hindi mawawala ang kanyang alalay o aking may ibig ng mga kapatid. Mula ngayon at magpakailan pa man, paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang kabiyayaan na nagmumula sa kaitaasan mula ngayon at magpakailan pa man. Ang kabahagi ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ibinibigay para sa aking mga iniibig na mga kapatid, na ang kanyang mga salita ay tunay nyo ngang gawing isang sandata upang ang bawat isa sa inyo ay patuloy na matuto at higit na lalo makakitaan ng bahagi ng para sa Panginoon. Gawin nga ninyo aking mga iniibig na mga kapatid ang mga salita bilang inyong mga sarili upang nang sa ganon ang bawat isa sa inyo ay patuloy na magbago at higit na lalo makita ninyo ang para sa Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang pag-ibig na ibinibigay sa aking mga iniibig na mga kapatid, na ang mga salitang iyan nagpapatuloy at higit na lalo nagpapaalala sa bawat isa sa inyo upang bumalik sa bahagi ng kaitaasan, upang ang bawat isa sa inyo ay kailanman ay hindi na makalimot sa paturuan ng dakilang Panginoon, upang ang bawat isa ay tunay ngang hindi na nga maligaw sa kanyang katwiran at higit na lalo magkaroon ng isang mainam na kapayapaan sa buhay na ito na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Dito nga nagsimula ang lahat aking mga iniibig na mga kapatid, na sa pamagitan ng mga salita, ang bawat isa sa inyo ay nagpapatuloy at higit na lalo nabibigyan ng panibagong pagkakataon upang ang kanyang katwiran ay inyong ang maalaman at higit na lalo mabuo sa inyong mga pagkatao. Sapagkat nariyan ang bawat buhay na ito na ibinibigay sa inyo upang ang bawat paalala ay tunay nang magkaroon sa inyo aking mga iniibig na mga kapatid ng isang katwiran upang ang bahagi ng kaitaasan ay inyong ang matutunan at higit na lalo maisagawa sa inyong mga buhay. Aking mga iniibig na mga kapatid, gaano nga kayo kakitaan ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Gaano nyo nga inaalay ang inyong mga sarili upang kayo'y maging isang tunay na kanyang mga kamanggagawa? Gaano nyo nga ipinapakita sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo'y hindi lamang isang tagapakinig, bagkus kayo ay tunay na kamanggagawa ng kaitaasan na tinutupad ang kanyang salita, ang kanyang bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat binibigyan ang bawat isa sa inyo ng panibagong pag-asa upang ang inyong mga sarili ay tunay ngang makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Binibigyan ng panibagong pagkakataon upang kayo din naman ay mabuksan ninyo sa inyong mga sarili ang mga pag-aaral na inilalahad sa kaitaasan. Mula pa nung una, mula pang bahagi
ng bawat mga apostoles at higit na lalo mula pa nga ng inyong mga pagparito, nalalaman ng kaitaasan ano ang sa inyong mga pangangailangan. Sapat ang ibinabahagi ng kaitaasan upang kayo ay tunay na maliwanagan sa mga bahagi ng buhay na ito. Sapat ang kanyang mga salita upang ang bawat isa ay tunay ngang magpatuloy. Sapagkat malibang ang tao, makita niya sa kanyang mga sarili ang halaga ng mga salitang iyan, malibang makita ninyo na kayo'y nagbabago, sapagkat nalalaman ninyo ito ang ninanais ng kaitaasan, kayo nga ay magpapatuloy at higit na lalo, kayo ay tunay na maghahandog ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga inibig na mga kapatid, gaano nga ang pagantay ng isang buhay na ito sa inyong mga sarili upang kayo ay makatuklas ng bawat bahagi ng kaitaasan. Huwag nga ninyong makita ang inyong mga sarili na patuloy na nag-aantay sa bawat kabiyayanan ng kaitaasan, pagkus ang bawat isa sa inyo ay magpatuloy sa bawat bahagi ng buhay na ito. Patuloy nga kayong maglakad, patuloy nga ninyong alalahanin sa inyong mga buhay na hindi lamang kayo nag-iisa, pagkus narito ang isang ako upang kayo ay patuloy na bigyan ng pagkakataon sa inyong mga buhay na ito. Mga minamahal ko, gaano nga kahalaga ang isang buhay upang kayo ay matuto sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan, ang buhay na ito ay hindi lamang sa isang laman na nagbibigay kaligayahan sa bawat isa sa inyo, bagkas ito ang inyong pagkakataon upang matuklasan ang bahagi ng kaitaasan na nakapagbibigay karunungan sa inyong mga espiritu upang kailanman ay hindi na nga kayo tatawaging isang musmus, hindi na kayo tatawaging isang bulag sa paturuan ng dakilang Panginoon, bagkus kayo ay lalakad ng mainam at maayos upang maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang sa inyo patuloy na pinaalala, mga minamahal ko? Tumawid nga kayo sa paturuan, tumawid nga kayo at makita ninyo ang daan ng patungo sa Panginoon. Ito ang isang layunin na sa inyo ay patuloy na ibinibigay upang ang inyong mga salita ay tunay na maging salita ng bahagi ng kaitaasan. Mga minamahal ko, ang bawat isa sa inyo ay nagpapatuloy, hindi lamang sa buhay na ito, upang hindi maging isang alaala lamang ang kanyang bahagi, bagkus itinatanim sa inyong mga puso at kaisipan ang kanyang bahagi, ibinibigay ng pagkakataon sa inyong mga sarili na kayo ay makabuo ng para sa Panginoon. Aking mga inibig na mga kapatid, patuloy ang pag-aaral at higit na lalo patuloy ang bawat pagpapaalala sa inyo. Gayon nga kayo magsipagbalik sa kanyang harapan. Gayon nyo nga tuklasin ang bahagi ng kaitaasan ng mayroong kaligayahan at higit na lalo ng mayroong kabukalan sa inyong mga puso. Sapagkat ito ang layunin ng isang espiritu, maalala nga ninyo sa inyong mga sarili ang bawat kaakuhan na ibinahagi ng kaitaasan. Hindi lamang sa isang maliit na pananampalataya, bagkus ang bawat isa sa inyo ay magpatuloy upang nang sa ganon, ang isang maliit na pananampalatayang iyan ay patuloy na lumaki at higit na lalo manatili sa inyong mga puso, na kailanman ay hindi na kayo makakalimot sa bahagi ng kaitaasan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. At ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tumpak ang inyong mga narinig
na sapagkat kayo'y tunay na tinuturuan ang katuwiran ng dakilang Panginoon, ang siyang laging hahanapin sa bawat isa. Ang pagiging matuwid sa kanyang harapan, ang isang modelong kinakailangan na maisagawa ng bawat isa, sapagkat malibang ang pagiging matuwid ay di nyo magawa, hindi magkakaroon ng puwang ang inyong mga sarili sa kanyang harapan. Ito ay isang katotohanan, sapagkat walang sino man maaaring humarap sa dakilang Panginoon malibang ang tunay na kalinisan at kadalisayan ang kanyang daladala. Kaya't kung papaano ang pagtuturo ay ibinibigay sa bawat isa, at narito hinahanap ang iyong pagsisikap na dapat niyong maihandog, sapagkat ang nilalaman ng inyong mga puso tunay na maglingkod sa Kanya. At kung ito ang bahagi ng isang layunin na mayroon kayo, ano nga ang dapat gawin ng bawat isa? Sinisikap niyong abutin ang bawat panuntunang kanyang ibinibigay. Subalit kailan magkakaroon ng katuparan ang bahaging yan? Kailan nyo tunay na may handog na dalisay at malinis ang inyong mga kaukuan? Kung hanggang sa mga panahong ito, hindi nyo tunay na ibibigay ang inyong buong mga sarili ayon sa paglilingkod ng kabanalan. Ano nga ang nagiging dahilan o aking mga iniibig na mga kapatid? Ang timbangan baga ng katarungan ay di nyo maibigay ng mas mabigat sa dakilang Panginoon. Ano pa nga ba ang mas nagiging matimbang sa inyong mga sarili sa bawat pagsisikap ninyong ginagawa? Ano nga ang binanggit? Huwag niyong hanapin ang gantimpala ng sanglibutang ito. Ang gantimpala ng bawat pagsisikap na kung saan ang inyong mga panahon ay inyong ibinibigay upang inyong mga laman ay tunay na mga buhay. Kundi sa inyo'y laging sinasabi na ang Diyos una't higit sa lahat ang kinakailangang paglingkuran. Inyo bagang nakalilimutan maging ang inyong hininga ay galing sa Kanya. Kaya't kung ang bagay na yan ay mawala, ano ang kabuluhan ng bawat pagsisikap na yan na inyong nalalaman na walang inyong may dadala doon sa kabilang buhay? Kundi ano ang hahanapin ng aking mga iniibig na mga kapatid? Ang tunay na handog na ngayon sa kabanalan,
na ngayon sa kaunlaran ng bawat espiritong hinahanap ng dakilang Panginoon. Kaya't kayo nga'y tunay na mag-isip sa inyong mga sarili kung papaano ang bawat isa ay tinuturuan na maging malinis at karapat-dapat. Subalit narito, anong uri ng pagsisisi ang inihahandog? Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na pagsamo at pagbibigay ng sarili sa harapan ng dakilang Panginoon ay kinakailangang maipakita sa pamamagitan ng bawat paggawa na kung saan magiging kaisa ang inyong kabuuan sa kanyang layunin. Hindi ang pakikipagkaisa ng bawat sarili sa panuntunan ng sanglibutan ito. Kalinsabay sa pakikipagkaisa sa kaisipan ng mga tao. Kayo bilang tinuturuan ay maging matalino sa bawat pagpili na inyong ginagawa, na inyong lagi nang ilantad ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng katapatang paggawa, nang upang sa gayon kayo na naririto ay di maging bahagi ng isang kahihiyan na nagiging hantad sa harapan ng dakilang Panginoon. Siyasatin nga ninyo ang inyong mga sarili upang sa bawat iyong paggawa ang kahayagan ng tunay na kabanalan ay inyong maipakita na ang tunay na liwanag ng dakilang Panginoon ay tunay nyo ngang napapag-unawa. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang sumasawata sa bawat kadiliman upang ang bawat isa ay lumakad sa kaliwanagan. At kung ito nga ay inyong matanggap, walang kadahilahanan upang ang bawat isa ay bumalik sa kadiliman, kundi kanyang naising lumakad lagi sa kaliwanagan. At kung papaano ang mga bagay na ito ay inyong tinatamo, kinakailangang naisin nyo sa inyong mga sarili na kayo ay maging bahagi ng kanyang mga gawain. Magiging ilaw din sa bawat daang inyong lalakaran, na ano patang bawat kaluluwa na naroon sa kadiliman ay makikita ang liwanag na yan nang sila man ay magkaroon ng pag-asa na inyong natamo mula sa kaitaasan. Binigyan kayo
ng pagkakataon sa mga bagay na ito, na mapagkatiwalaan sa bawat katungkulan. At ang katungkulan na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay isang tungkuling dapat niyong ingatan, dapat niyong pahalagahan, at dapat niyong mahalin. Sapagkat sa tulad niyo na kung papaanong nailigtas mula sa kasalanan, maging bahagi kayo ng manggagawa ng dakilang Panginoon na siya rin namang kinakailangan na mag-ani sa kanyang bukirin. Mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy kayo sa inyong mabuting paggawa at sa anumang kahinaan at kainitan ng sanglibutang ito'y manatili kayo sa kababaang loob, sa kapayapaan, sa pag-asa, at higit sa lahat, sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Naway itong laging maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Kaya't hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya naway maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro Apostol. Paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa simula pa lamang ng pag-aaral na inilatag sa bawat isa sa inyo, hindi na nga kayo matuto ng mga aralin na ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Ang buhay nga na inyong nilalakaran ay isa rin namang pag-aaral ayon sa inyong mga ninaisin, sapagkat ang inyong kalooban sa tuwina ay laging ang nasusunod sa inyong mga landasin. Mga iniibig na mga kapatid, sa simula pa lamang nang kayo'y inaaralan, kayo nga ay tumugon sa panawagan ng kaitaasan na kayo'y maglilingkod sa kanyang harapan ayon sa kanyang kalooban. Hinahanapan ng bawat isa kung paano ang isang mag-aaral ang kanyang paglilingkod ay maipakita sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi ito bago sa bawat isa sa inyo, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo'y nagkakaroon ng maraming kadahilanan kung kaya nga't ang pag-aaral na pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo ay hindi nga ninyo ito maibigay ng may kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bunga nga ng sanlibutan ay isang aralin na kung saan ito ay nakahahadlang sa paggawa ng kabanalan ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't matutunan ng aking mga kapatid ang kanyang lakarin, ang kanyang landasin kung saan nga ito patutungo,
kung ito ba ay para sa Panginoon o para lamang sa inyong paglalakbay dito sa sanlibutan. Huwag nga kayong malito, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat nalalaman ninyo kung ano ang bunga ng inyong pag-aaral dito sa kalupaan. Ito nga ay bunga na kung saan kayo ay nagkakaroon ng pag-angat ng inyong buhay laman. At kung ito nga ay para sa harapan ng dakilang Panginoon sa inyong mga espiritu, ito rin naman ay nagbubunga ng mga kabiyayaan na makalangit, at ito'y kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ipinagkakalob sa bawat isa sa inyo ay huwag nawang masayang. Ang lahat ng kabiyayaan dito sa kalupaan ay inyo nang nakamit. Magkaroon din naman kayo ng mga kabiyayaang makalangit. Sikapin ng aking mga kapatid na ito'y matutunan at tapat na may pagkaloob ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag kayong makontento kung ano man ang inyong mga natatamasa dito sa sanlibutan. Iangat nga ninyo ang inyong mga sariling kaisipan upang nang sa gayon ang mga pagkakataon na sa inyo ipinagkakaloob ay hindi nga masayang. Ito nga ang isang kabiyayaan ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, na matutunan nyo ang daan patungo sa kanyang harapan. Huwag na nga kayong magkaroon pa ng pag-aalinlangan at magkaroon ng takot, sapagkat ang kanyang pinagkakaloob sa bawat isa ay isang buhay at natotoo sa kanyang harapan. Hindi na nga ito mababago ng sino man, sapagkat nung unang panahon pa, iisa lamang ang kanyang tinig, na kayo ay magkaroon ng isang pag-ibig na kung saan nanggagaling sa kanyang harapan, at hindi kayo pagkakalooban ng mga pag-aaral ng dakilang Panginoon kung ito ay hindi nyo magagamit sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hindi nga kayo nagiging isang tapat sa kanyang harapan, kung kaya't ang papaalaala sa bawat isa sa inyo ay paulit-ulit. Kung kayo'y nasa harap ng kabibiyayaan ng sanlibutan, ang bawat isa sa inyo ay nakalilimot at ang lahat ng kadahilanan ay inyo lang ang nagagamit. Subalit, ito ay isang pag-aaral sa bawat isa sa inyo. Kung kayo nga nasaan ang inyong pagkiling, ito pa'y para sa Panginoon o ito'y para sa inyong mga laman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa buhay ng isang tao ay hindi nga kayo nagiging isang mag-aaral na nabubuhay lamang dito sa laman. Naisin din naman ng aking mga kapatid na ang buhay espiritu ang inyong matutunan. Banay-banay at unti-unti nyo nga itong lakarin. Ito naman ay hindi sa inyo pinagkakaloob ng at hinihingi ng biglaan. Subalit, sa inyong lamang pagnanasa, ang kaitaasan ay
ang kaitaasan ay nasasapat sa inyong mga nasain. Kung kaya nga't sa inyong pagnanasa na mata mo ang kanyang kaalaman, ang kanyang karunungan, kayo nga ay ginagabayan ng dakilang Panginoon sa lahat ng mga pagkakataon, lalo tigit sa inyong nasain, ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ay isang pag-aaral sa bawat isa sa inyo at paalaala na kayo ay huwag magkaroon ng kagulumihanan sa mga pangyayari sa inyong kapaligiran, sapagkat hindi nga ito isang hadlang sa inyong mga sarili sa pagganap ng kanyang kalooban, kundi ito ay siyang magpapatatag ng inyong mga pananampalataya sa kung papaano nyo nga ninanais na kayo'y makasunod sa kanyang likuran at marating ang kanyang tahanan ay inihanda sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga maging matalino ang aking mga minamahal na mga kapatid sa paggawa ng kanyang mga gampanin, sapagkat kayo nga ay may layang gumawa ng inyong naisin. Subalit, ang isang pag-aaral na pinagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ay huwag nawang mawala sa inyong sarili, sa inyong kabuuan, na kayo ay magkaroon ng pag-unang pagganap, lalo't higit ang para sa dakilang Panginoon. Ang pagnanais ng bawat isa na matuto ng kanyang kalooban ay nakikitaan sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga't magpatuloy ang bawat isa sa kanyang hakbangin upang nang sa gayon, sa kapanahunan na sa inyo ipinagkakaloob ay unti-unti nyo ngang matutunan at magampanan ang inyong tungkulin, kung kaya't kayo'y naririto na naglalakbay sa kalupaan ang makatupad ng inyong tungkulin. Mga iniibig na mga kapatid, ang dalisay na pananalangin ay siyang hinihingi sa bawat isa sa inyo, lalo na tigit sa mga natututo na, upang nang sa gayon ang kapayapaan sa lahat ng dako ay may pagkaloob ng tunay at nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, ang aking pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, at ang liwanag, nag-iisang liwanag ang siyang lumukob sa sangkatauhan ngayon at magpakailanman. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang iisang liwanag na nanggagaling sa kaitaasan, sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesus, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Sa aking mga iniibig, ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, ang liwanag, ang panibagong lakas, gayon din ang kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa,
upang sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral dito sa sanglibutan ito ay inyong magawa ang tungkulin na sa inyo ay binahagi at ipinakilala ng kaitaasan mula pa ng una. Marami ng mga tinapay ng buhay, mga mabubuting balita ang sa inyo ay ipinagkaloob sa mga kaorasan at sandaling ito, na kung saan ito ang makapagbibigay sa lahat at bawat isa upang makapagpatuloy sa mga gawain na naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. At ano nga ba sa aking mga iniibig ang tumitimo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Ito ba ay mananatili at may sasagawa ng aking mga iniibig kung kayo ay susubok at lalakad sa sanglibutan ito? Sapagkat ang pananampalataya na kulang sa gawa ay baog sa paningin ng dakilang Ama. Sa makatuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay darating sa mga ganitong banal na gawain, ay pagkaloob ng aking mga iniibig ang kanilang mga sarili ng buong puso nang walang pag-aalinlangan. Ibigay ang kanilang mga kaisipan upang makakain at higit sa lahat madama ng bawat isa kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa aking mga iniibig. Ibigay ninyo kung ano ang kasisa at kung ano ang sa Panginoon. Ito ang mabuting balita na ninanais ng kaitaasang ibahagi sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang aking mga minamahal na mga kapatid ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan, nagkakaroon ng takot, nakakalimot sa tuwing dumarating ang hamon ng buhay. Sa tuwing nadarama nila ang kaligayahan sa laman. Sa tuwing lumalakad ang bawat isa sa sanglibutan ito. Subalit ang kaitaasan ay patuloy na magsusugo sa lahat at bawat isa ng mga banal na mga alyo upang kayo ay muling paalalahanan na may isang Diyos na siyang nagligtas ng buong sangkatauhan, na siyang nagbigay ng pag-asa, nagpadama ng pag-ibig mula sa kasalanan. At ito ang binabaka ng aking mga iniibig, na muling ibalik ang pag-ibig na iyan, ang pag-asa at isabuhay ng aking mga iniibig, ang mga turo at halimbawa na ipinagkaloob ng mga banal na mga alyo. Oo, ito ay paulit-ulit. Oo, ito ay pagkakaloob sa lahat at bawat isa upang ang aking mga iniibig ay hindi mangaligaw. Magpus kayo ay makatahak sa tamang landasin at daan na itinuro ng dakilang Panginoong Jesus. At
At sa aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito, papaano ninyo ito mapapanatili sa inyong kalagayan? Sa pamamagitan ng patuloy ninyong pag-aaral na naayon sa Espiritu, dito sa paturuan ng diwa, ay unti-unting nabubuksan ang inyong kakayahan ng inyong mga espiritu na magkaroon ng kaugnayan sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nabubuksan ang inyong mga mata, ang inyong pakiramdam, at higit sa lahat, ipinapaalala unti-unti ang mga bagay na ito upang sa pagdating ng panahon na kayo ay magkaroon ng kaugnayan sa kaitaasan, kayo ay magtagumpay at may bahagi ninyo kung ano ang karapat-dapat sa dambana ng dakilang Panginoon. Ang bawat pagkakataon ay binabahagi ng kaitaasan sa inyong harapan. Hindi ito biro. Ito ay mahalaga sapagkat ito ang inyong magagamit sa pang-araw-araw ninyong buhay. Sapagkat ang laman ay may katapusan. Subalit ang Espiritu ay panghabang buhay. At ito ang nilalahad ng aking mga iniibig. Ito ang binabaka ng aking mga iniibig na ang kamangmangan sa isang ako ay hindi mananatili at ito ay mapapalitan ng mga karunungan na naaayon sa turo ng Espiritu, na naaayon sa turo na ibinahagi ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang panahonan. At kung ito ay mananatili sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ay katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig. Makakamit ang aking mga iniibig ang buhay na walang hanggan. Ang kaligayahan ng inyong mga espiritu ay kayo ay makapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kaligayahan ng inyong mga kaluluwa ay mabuksan ang kakayahan ng inyong mga espiritu upang maging ganap ang inyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Ama. Panatilihin niyong nakakapit sa puno ng ubas. Iwasan na makagawa ng anumang uri ng hindi ka nais-nais sa kaitaasan. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay. Talisay ang inyong mga puso sapagkat yung ito ay magaganap sa inyong mga kalagayan. Ang kaligayahan ng inyong mga espiritu at kaluluwa ay walang hanggan. At ito ang ninanais ng kaitaasan na kayo ay makasunod sa likuran ng dakilang Ama. Kayo ay magkaroon ng tamang landasin na tinatahak, may sagawa ng bawat isa kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. At sa aking mga iniibig na mga sandaling ito, ang bawat isa ay nagpapatuloy. Ang bawat isa ay nagbibigay ng pagpapasalamat, pagpupuri sa kaitaasan, sapagkat ang bawat isa ay patuloy din ginagabayan, tinutulungan at inaalalayan sa pag-aaral na dumarating sa kanilang buhay. Na nagaganap hindi lamang sa isang sulok ng mundong ito, bagkus sa lahat ng pagkakataon na nangyayari sa buhay ng isang ako. Sapagkat ang bawat pagkakataon ay binabahagi
O ang bawat karanasan at pangyayari na nagaganap sa isang ako ay may kadahilanan at katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig. Mabuti ang layunin ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. At mapapalad ang bawat isa sapagkat inyo itong nalalaman. Ito ay inyong naisasagawa. At unti-unting nababago sa inyong mga sarili. At hindi lamang sa inyong mga sarili ay naibabahagi ng aking mga iniibig ang mga bagay nito sa kanilang kapwa. At ito ang ninanais ng kaitaasan, na magkaroon kayo ng pag-isa, kaisahan sa inyong sarili, sa inyong kapwa hanggang sa inyong kapaligiran. Ang patuloy na pananalangin na isinasagawa ng bawat isa sa kanilang mga sarili, nang may tapat na pananampalataya, upang sa gayon, kayo ay maligtas at walang sinuman sa isa ang mga liligaw. At higit sa lahat, ang paaralan na inyong tinutungtungan ay unti-unting magbabago. Magkakaroon ng pag-unlad kalinsabay ng aking mga iniibig na mga kapatid. At sa patuloy na pag-aaral ng bawat isa, magpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral na naaayon sa Espiritu, na naaayon sa kalooban ng dakilang Ama, sapagkat kayo sa bawat isa ang landasin na inyong tinatahak dito ay magaganap. At ang lahat at bawat isa ay makarating, makakasiyasat sa kaharian ng dakilang Panginoon. Maluwag ang kaharian ng dakilang Panginoon. Bukas ang kanyang pintuan na magbahagi sa lahat at bawat isa. Magbigay ng panibagong lakas, ng panibagong kabiyayaan at pag-aaral upang sa gayon kayo ay makarating at makasunod sa kanyang likuran. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Muli ipinagkakaloob ang kapayapaan, ang pag-ibig, at maghari sa lahat at bawat isang kababaang loob mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang banal na Espiritu Santo na siyang nananatili sa bawat isa upang maghari sa inyo. Ang kapangyarihan ng Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga hinirang, mapalad ang bawat isa na nagkaroon ng katungkulan bilang opisyalis ng silahis ng pag-ibig. Na sa araw-araw ninyong katungkulan ay magiging matapat na wakay sa inyong pananalig sa isang Diyos na totoo, upang ang lahat ng inyong pangangailangan sa buhay ay ibibigay at ipagkakaloob. Sapagkat alam na ng Panginoon na kayo ang naturang mga anak na maglingkod sa loob ng lungduyang ito. Naway kayong lahat na binigyan ng tungkulin bilang opisyalis ng silahis ng pag-ibig ay
maglingkod kayo ng may katapatan, na may kabutihan, na ang katungkulan ng isang opisyalis ay magkaroon kayo ng pananalig sa Panginoong Hesukristo upang ituro ang nararapat ng layunin ng bawat isa at ibaba sa inyong kalagitnaan ang totoong pangaral, ang totoong gampanin ng bawat opisya, sapagkat napakasarap, mga minamahal kong mga anak, na ang tungkulin na inyong tinanggap ay kayo ay naturang mga anak na maglingkod sa harap ng Panginoon at huwag ninyong pababayaan upang ang lahat ng ito isa kayong mga anak na may tuturing at matapat bilang opisyal sa loob ng silahis ng pag-ibig. Kayong mga anak na binigyan ng pagkakataon, binigyan ng katapatan upang kayo'y tumayos at maglingkod ng buhay na walang hanggan. Marahil ito na ang panahon upang inyong malaman ang totoong buhay ng Espiritismo. Gayunpaman ay hindi pa ninyo nararamdaman ang buhay ng Espiritu Santo. Hindi ninyo nalalaman ang totoong kakaloob sa inyo. Dahil darating ang araw na inyong malaman ang karanasan bilang isang espiritistang tunay na maglingkod sa harap ng tao. Kayo'y mananalig na totoo at ang buhay na inyong tinanggap ay nananalig at nasasalig sa inyong tungkulin upang ito'y inyong maisaayos ng tunay na may kapangyarihan sa harap ng Panginoon, sapagkat kayong mga anak na napili sa loob ng silais ay totoong kayo na nga ang tunay na espiritista, maglingkod at magpatibay sa inyong gagampanan, sapagkat bilang isang espiritista malaman ninyo ang lahat ng ituturo ng banal na Espiritu Santo, kung ano ang inyong mga hangarin, kung ano ibig ninyong sabihin sa inyong mga buhay, lalong-lalo na dito sa loob ng lungtuyan, silahis ng pag-ibig. Magpakatatag ang bawat isa sa inyo, magmula sa Pangulo hanggang sa kahuli-hulihan, na nagtatatag ng totoong kapangyarihan ng Diyos at Panginoong Hesukristo na siyang lagi ninyong inaasahan na magturo sa araw-araw, sapagkat kayong mga anak na binigyan ng pagkakataon upang isabuhay, maglingkod sa loob ng silahis ng pag-ibig, ay hindi ito biro-biro lamang, kundi katulad ng mga opisyalis sa mga ibang lugar. Magpakatatag kayo upang ihayag ang lahat ng katotohanan na nauukol na nararapat na ninyong gampanan. Isaalang-alang ninyo ang lahat na ito na may kabutihan
katotohanan, kaliwanagan sa bawat isang nag-aaral bilang isang anak na maglilingkod sa loob ng lunduyang silahis ng pag-ibig. Magpasalamat kayo at magpuri at manindigan bilang mga opisyalis upang kayo ay mapuri sa harap ng Panginoon. Sapagkat alam na ng Panginoon na kayo na nga ang pinili upang maglingkod sa loob ng lungdoyan ito. Gawin ninyo tunay na kayong mga magkakapatid ay magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagmamalasakitan, at ang tungkulin bilang mga opisyalis sa loob ng lunduyan ay magkaroon nawa kayo ng isang panatag na kalooban sa araw-araw hanggang sa katulad nitong inyong ginagampanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay maghari nawa sa inyo ang kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo upang kayo magkakaisa, magmamahalan, mag-iibigan, upang ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa. Ako si Apostol Juan Bautista Agios. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, ang haba ba ng panahon na inyong ibinuhay sa sanglibutan, mangangahulugan din bang naunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos? Sapagkat ito ang ninanasang maituro sa bawat mag-aaral, na maunawaan niya ang kalooban ng Diyos upang hindi siya pumapasok sa mga bagay na tinatawag niyong pagsubok, upang hindi rin siya pumapasok sa kahapisan at lalong hindi siya gumagawa ng kasalanan na lumalabag sa batas ng Diyos. Ano nga ba ang kabuluhan ng isang buhay na yan na inyong taglay-taglay, na inyong pinakikinabangan, na nagbigay sa inyo ng kasiyahan, na nagbigay sa inyo ng yaman ng sanglibutan? Mangangahulugan din ba na natagpuan ninyo ang katotohanan? Ito ang palaging inaaral sa bawat isa, ngunit ang tao, nabubuo lamang ang kanyang buhay sa kabuuan ng kanyang sarili ayon sa laman. Ito ang bahagi ng karanasan na patuloy niyang ibinibigay sa kanyang sarili, ano pat nakakalimutan niya ang bahagi ng kanyang espiritu. Gaano nga ba kahalaga ang laman na yan na inyong tinataglay, aking mga iniibig, na nagiging kadahilanan upang maramdaman nyo ang sakit, ang pakikipagtiis, ang kahirapan, ang kalungkutan, bagamat naghahandog siya sa inyo ng kaaliwan sa mga bagay na inyong natatanaw. Nagkakaroon din siya sa inyo ng bahagi ng kasiyahan sa panahon ng damahin na iya'y dumarating sa kapanahunan. Pero ito ang mga bagay na nauunawaan nyo na lumilipas lamang. Paano kayo magkakaroon ng karanasan ayon sa Espiritu kung ang laging alaala ng inyong isip ay nasa sanglibutan? Paano nyo maaalala ang inyong kapatid ay hindi lang pala ayon sa dugo, kundi ayon sa Espiritu? Paano mo masasabi na ang bawat isa kahit tinatawag mong anak, magulang, siya man ang iyong kapatid? Paano mo nga ipapahagi ang pag-ibig na iyong nadarama ayon sa Espiritu upang bawat isa dumarama ng iisang pag-ibig na mula sa Diyos? Kaya nga kung ang bahagi ng buhay ay nauuwi lamang sa laman,
Ano ang alaala ninyo sa bahagi ng kamatayan? Hindi ba nauuwi lamang sa laman? Kaya nga hindi kataka-taka aking mga iniibig, bagamat ang marami na sa tinatawag niyong kaanak o mahal sa buhay, lumisan na sa sanglibutang ito, narito ang kanilang alaala na patuloy na bumabalik sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat narito ang bahagi ng kanilang mga gawa ay ayon sa laman. At sino ang nakakakuha ng mga bagay na ayon sa laman, kundi kayo din, aking mga iniibig, sapagkat bagamat kayo tinuturuan ng karunungan ayon sa Espiritu, ang mga bahagi ayon sa laman ang ninanasa ninyong makuha at matanggap. Dito kayo kumukuha ng kapayapaan. Lahat nga ay tatawagin ninyong mainam, lahat nga ay tatawagin ninyong karapat-dapat, sapagkat ito ang inyong nakasanayan. Ang Diyos ay mabuti. Lagi siya nagpapakilala sa tao ng mga katunayan, higit pa sa mga nakikita ninyo sa pangkaraniwang mata, lalo na sa mga mata na tinatawag na pang-espiritual. Ano pat ang bawat tao ay tinuturuan niyang magkaroon ng karanasan sa bahagi ng isang espiritu kung ibibigay nila ang kanilang puso sa pag-aaral. Pahalagahan ninyo ang inyong buhay, aking mga iniibig, hindi dahil lamang kayo humihinga sa ngayon, kundi pahalagahan niyo ang inyong buhay ayon sa kapanahunan, ayon sa pagkakataon, sapagkat kung ang bawat isang ay nakakatanggap na ng biyaya na nagmumula sa kaitaasan at siya'y nagkasala, iniisip niyo pa ba, aking mga iniibig, magiging sapat ang paghingi niyo ng tawad upang makakuha kayo ng pagpapala? Kayo ay saksi rin naman ng sanglibutan kung paano ang lahat ng pagsuway ay umaanin ng kaparusahan, hindi ito naiiwasan. Sapagkat kung malabis na, aking mga iniibig, ang pagsuway ng tao sa gitna ng kanyang kaalaman at karunungan, ano pa nga ba ang hihintayin na maganap sa bawat kalagayan? Kundi madama niya ang bawat ganti at bawat ganting galaw sa kanyang paggalaw. Kaya nga sa mga bahaging ito, aking mga iniibig, paano niyo tinuturuan ang inyong sarili manampalataya sa isang Diyos? Tinuturuan kayong manalangin, pero ano ang sinasabi ninyo sa Diyos? Kayo ba'y nagsisipagpasalamat? Kayo ba'y tumatanggap ng kanyang kalooban sapagkat patuloy ang Diyos nililinis niya ang sanglibutan? Pinasasalamatan niyo ba ang Panginoon sa kanyang mga gawa? O lagi na binubuhay ninyo ang inyong sarili sa takot sapagkat nakikita nyo at napagmamasdan ninyo sa sanglibutan? Ano pat kahit kayo'y nakakadama ng kirot ng laman na yan, kayo rin ba'y natatakot? Kaya nga kung ang lahat ng ngayon na buo ng tao ayon sa kanyang pakikipamuhay sa sanglibutan, paano nyo nga ba ito maiiwasan? Kinakailangan ang tao ay angat niya ang kanyang isip sa kalagayang espiritual kung saan ang kalagayan ng Panginoon pumaparoon. Sapagkat sa bahagi ng Diyos, doon lamang niya mapapatunayan ang katotohanan ng tinatawag na kapayapaan. Naramdaman niyo ba kung gaano kaganda ang kapayapaang nagmumula sa Diyos? O ang nararamdaman nyo lang lagi ang kapayapaan ng sanglibutan na minsan ay nandyan, ngunit kadalasan ay nawawala? Sino sa inyo ang nakadama ng kapayapaang nagmumula sa Diyos? Ano ang kaibahan niya? Ayon sa sanglibutan. At kung kayo ngayon nakakakuha na ng yaman, ayon sa Espiritu, ano ang kaibahan niya sa yaman? Ayon sa sanglibutan. At kung kayo nga ngayon ay may karunungan ayon sa Espiritu, ano ang kaibahan niya sa karunungan ayon sa laman? Sapagkat kung ang tingin ng bawat isa ito'y natural lamang na bahagi ng kanyang sarili, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, aking mga inibig, muli niyo siyasatin ang inyong mga pagkatao. Sapagkat kung ang lahat pala'y tulad lamang ng iisa, sa ano pa kayo dinadala sa paralan upang gisingin ang inyong kamalayan? Bawat isa'y dumalakad ayon lamang sa kapanahunan. Pinapahalagahan niyo ba ang bawat panahon na kayo nakikiisa sa pangalan ng Diyos?
Sapagat lahat naman ng panahon ninyo ayon sa laman ay ginagawa ninyo ang inyong kalooban. Sa panahon ba kayo nakikiisa sa Panginoon, kaninong kalooban ang inyong ginagawa? Kaninong kahilingan ang inyong sinusunod? At kung kayo'y nagsisipanalangin, kaninong bahagi ang inyong sinasaysay? At ano ang inyong pinasasalamatan? Sapagkat bagamat mahalaga na ang tao ay matutong manalangin, ngunit kung ang kanyang panalangin ay lagi nauupo sa sanglibutan, makakarating kaya ito sa paanan ng Diyos? Sapagkat kung lagi na ang inyong mga daing, ang laging babahagi, maririnig kaya ito kahit ng inyong mga espiritu? Tandaan ninyo, aking mga iniibig, ang karunungan dala-dala ng bawat espiritu ay karunungan ng isang Diyos. At anong bahagi niya sa sanglibutan? Ang bahagi niya sa sanglibutan ay magawa niya ang kalooban ng Ama. At ano ang kalooban ng Ama na ninanasang ipagawa sa bawat isa, na matupad niya ang batas at utos ng Diyos, na siya'y maging tunay na ilawan na tatanglaw sa kadiliman, upang sino man sa kanya'y makakita, hindi makakakita ng kadiliman, kundi ng kaliwanagan, at sa bahagi ng kaliwanagan na yan, doon nahahayag ang tinatawag niyong katotohanan. Kaya nga, kung kayo patuloy na nakikita niyo ang kadiliman, ano ang nahahayag sa inyo? Hindi ba ang kasinungalingan? Hindi ba ang kawalan? Hindi ba ang hindi kasiguraduhan? Kaya nga, bawat isa ay ginigising ang kamalayan ng kanyang espiritu upang siya'y maging liwanag. Upang ang liwanag na taglay-taglay niya sa kanyang pagkatao ay maging giya niya habang siya'y lumalakad sa sanglibutang ito, upang makita niya ang totoo, upang hindi rin siya madaya at maligaw, upang ang buhay na pahiram ay maging makabuluhan. Mga iniibig na mga kapatid, makailang beses nga bang uulitin sa tao ang bawat salita na bilang isang paalala? Tunay, hindi kayo tatawaging mangmang, ngunit tatawagin kayong tulad ni Parao, ang inyong puso ay may katigasan. Sapagkat bagamat nalalaman ninyo ang katotohanan, hindi nyo mabasag o mapalambot ang puso na yan upang sumang-ayon sa layunin ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, bagamat tinatawag na paulit-ulit, lagi itong ipinapaalala, upang sa pagpapaalala sa inyo, magising din ang inyong kamalaya sa katotohanan, sapagkat hindi kayo makakaiwas, aking mga iniibig, sa bawat galaw na inyong ginagalaw, kayo'y makakakuha ng ganting galaw. At anong uri ng ganting galaw ang sa inyo ay darating? Ayon lamang sa mga bahagi na inyo ding ibinibigay. Ito lang din ang inyong makukuha at sa inyo ay ibabalik. Kaya nga, tinuturuan ang tao ng mga bagay ayon sa kabanalan, upang kung magawa niya ang kabanalan, ito rin ay babalik sa kanya. Dito niya mapag-uunawa kung gaano kadakila ang salita ng Diyos na sa kanya ibinabahagi. At dito magkakaroon ng karanasan ang kanyang espiritu, bagamat siya ay may laman, na ang bawat gawa at gawi ayon sa kabanalan ay kukuha din ng ganting galaw ayon sa kabanalan. Pero paano ito magagawa ng isang tao kung ang kanyang karunungan at kaalaman ay kulang ayon sa salita ng Diyos? Paano nga ba kayo gagawa ng mabuti, aking mga iniibig? Paano nga ba kayo gagawa ng kabanalan kung ang kabanalan ay hindi nyo nalalaman? Kung ang karunungan na nagbibigay katotohanan ay hindi nyo ay sagawa, hindi nyo pinag-aaralan. Kaya nga sa paaralan ng Diyos, bagamat lahat ng bagay ay tulad sa hamon ng panahon, patuloy ang taong tinuturuan ng mga salita na magbubukas kamalayan ng kanyang pagkatao. Sapagkat hindi kayo makakaiwas sa batas, aking mga iniibig, habang kayo'y nabubuhay. Ang batas ay patuloy na gumagalaw at magpapagalaw sa bawat pagkatao. Ano pat bagamat kayo'y dumaraan sa kabagabagan, hindi kayo makakaiwas at hindi kayo tatagali sa bahaging yan, sapagkat ito ang inyong mga gawa na inyong inaani sa kapanahunan, at bawat kapatid ninyo ay nagiging saksi sa mga bahaging ito, upang bawat isa din ay maging ehemplo ng kanyang kapwa.
Ngunit nasain ninyo kayo'y maging ehemplo sa pangalan ng Panginoon, upang kung kayo'y makita ng inyong kapwa, mapag-aalala nila ang kabutihan ng Diyos, sila man ay gagawa ng mabuti, sila man ay makikipag-isa sa layunin ng Ama. Ito ang kadahilanan kung bakit ang salita ng Diyos ay patuloy na ipinapangaral at inuulit, sapagat nilalayo na ang bawat isa ayon sa kanyang pakikipagtiis sa sanglibutang ito. Ang kanyang pakikipagtiis ay maging bahagi ng kanyang pagsasaayos sa kanyang sarili tungo sa larawan ng isang Diyos, upang sa bahagi ng kanyang paggalaw, kagaya ng aking winika, kung ang kabanalan ay kanyang ibinibigay, ang kabanalan din ay babalik sa kanya. Kung ang binibigay niya ay kawang gawa ayon sa Espiritu, ang kawang gawa ayon sa Espiritu ay ibabalik sa kanya. Ano pat kung ang mga bahagi na ginagawa ng tao ay ayon sa Espiritu, sa gitna ng kalagayan na mayroon siya sa laman, nauunawaan niyo ba kung gaano kalaking ganti ang ibibigay sa inyo ng Diyos? Ito ang tunay na yaman na ninanasa ng Panginoon na maipon ninyo sa inyong mga puso, upang mula sa malilinis na puso na yan, manatili ang yaman ng Diyos, upang ang salita ng Diyos na buhay ay patuloy na umagos sa inyong pagkatao at kayo linising mainam, upang sa bawat bahagi ng biyaya ng Diyos na patuloy niyang isinasaboy, ito na ang nanasa inyong tipunin sa inyong pagkatao, na magiging handog nyo hanggang doon sa paanan ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.